Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, titirahin natin Goosebumps. Lagi namang Goosebumps eh. Paborito ko to, no? Hindi halata. So yun, ito, subscribe nyo ang Goosebumps. Ang pamagat nito ay magdulot ng disturbance Top 5 sa inyong mahimbing. Top 5 ghost caught on camera. Katabi na pala niya ang multong bata. Ay, yan ang ayoko, yung multong bata, mga to. No, nasa tabi mo yung multong bata. So, wag natin patagalin to. Subscribe nyo ang Goosebumps Top 5. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Napagtulog. Top 5 ghosts caught on tape. Creepy encounter. Alam na nating lahat na normal nang may magpapakita sa mga ospital dahil sa dami ng mga Yan, ang isa sa pinaka-nakakatakot na napuntahan ko, ospital. nagkakasakit at pumapanaw dito, mapabata man o matanda. Ganito ang na-encounter ng mag-asawang nasa video nang pumunta sila sa ospital para dalawin ang kamag-anak nilang may sakit. Ang lalaki sa video ay nagkukwento Gago, kala ko ako eh. sa kasama niya tungkol sa batang babae na nakita niya sa isang bakanting kwarto. Ito ay may maitim na buhok at pulang damit na ayon sa kwento niya ay kakaiba ang ngiti nito. It has an evil grin. Ipinakita pa niya sa kasama niya kung ano ang ginagawa ng batang babae noong makita niya to. Panoorin ang video. He's calling. Chair. Is she still there? In that chair Oh my God. there. There was a little girl, like I said, no bigger than Sarah. May third eye siya. Black hair. Well, people don't know how big Sarah is. Sarah's about Sarah's a 6-year-old that we babysit. She's like that. She has black hair with pigtails. Her eyes are like red, wearing a red dress. She's legit. She didn't do this. She said, Noise. she has her hands on her back. Sadistic smile. Uy, yung bata, nakita nyo? Ay, putya. Kinilabutan ako. Nakita nyo yung bata? Doon sa anino. Tingnan nyo. Gago, creepy. She has her hands on her back. Sadistic smile. Yun, no? And she's sitting at that chair right there, Jason said. Right there. Imagine being at the hospital and seeing something like that. My thought was like 2 rooms down. But yeah, that's a little ghost tale for what Jason saw at the hospital. Habang ang lalaki sa video ay nagkukwento, pumunta siya sa charting station na nakapagitna sa 2 kwarto. Tignang mabuti ang reflection sa salamin. Kita ko kaagad eh. O, yun, no? She has her hands on her lap. Sadistic smile just doing this. Makikita ang nagvi-video at isang batang babae ang katabi niya. Wala naman daw ibang tao sa hall ng hospital na yun kung hindi silang 2 lang. Ang nakakapagtaka pa, makikita mo ang pagtama ng liwanag sa babae doon sa refleksyon ng salamin. Samantala, ang batang babae ay walang kahit anuman na kulay ang makikita. Ito ay parang anino na kulay itim lang. Ito din kaya ang batang babae na nakapulan na nakita niya? Creepy nito. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Kung scripted man o hindi, ang creepy pa rin ng pag-aagawa. Sobra. Restless Spirit. Ang susunod na video ay nanggaling sa Indonesia. Pinapakita ng babae ang isang photo na kuha ng CCTV. Ito ay still image sa loob ng building na pinapakita niya sa kaibigan niya. Wala namang unusual sa photo. Walang tao, lamesa at mga patong-patong na mga silya. Not until i-zoom in mo ang photo. Telah ini gede kali di saya. Apakah ada yang aneh? Takjub ya. Ya. Ding 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 ding. Sigma boy. Sigma boy. Oh shit. Iya.
Kok mek sisi dulu. Jam 23.41. Kalau matanya kayak mek sisi ya. Medeni cah, iso nyuwata ya raine. Pagka-zoom in ng litrato sa cellphone, tatambad ang imahe ng isang tao na may nanlilisik na mata ang inyong makikita. Ito ay Pochong to, pochong. nababalot ng maputing tela. Ang lalong nakapagtataka. Parang naaagnas na ang mukha nito at parang may bakas pa ng dugo sa noo Wala nang matay, yung yung kanang mata niya wala na. at bibig nito. Dahil sa itsura ng nakita nila, hindi nila maiwasang ikumpara ito sa paukong. Ang paukong ay nanggaling sa Indonesian at Malaysian folklore, kung saan ang katawan ng taong namatay ay nakabalot ng puting tela at mahigpit na nakatali sa gawing ulo at paa. Ito ay mga supernatural beings na hindi matahimik. Ang iba ay nagpapakita para humingi ng tulong at ang Creepy. iba naman ay para makapanakot lang. Madalas itong makikitang nakalutang malapit sa mga puno at masusukal na lugar. Kung totoo ang nakuha ng camera, bakit kaya nagpakita ang pokong sa labas ng building? Ano ang pakay nito? At ano sa tingin nyo? Is it real or fake? Ikaw na ang magpasya. Hide and seek. Nagtatrabaho si Leon bilang babysitter sa 5-year-old daughter ng amo niya na madalas ay nasa ibang bansa. Ang batang binabantayan niya ay may manika. Sabi niya kay Leon na ito ay Uy, ito yung manikang nakita ko. Napanood ko yung ibang video nito eh. gumagalaw ng mag-isa. Sa simula pa lang ng trabaho niya, terrifying information agad ang natanggap niya. What you doing over there? Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. Oh my God, ang creepy ng dal. You said it moves? Like you move it, or what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Ano naman yung dal? Ang creepy ng Ayon sa bata, ang creepy ng pagkakaupo nung dal. ang manika ay gumagalaw lang kapag nakikipaglaro siya ng hide and seek. Dahil sa intriga ni Leon, sinubukan niyang makipaglaro sa manika ng tagu-taguan para may verify niya kung totoo nga talaga ang sinasabi ng bata o gawa-gawa lang. Para makasiguro ng hindi gagalawin ng bata ang manika, sinama niya ang bata sa kwarto kung saan sila magtatago at ito ang nangyari. I'm 10. You're playing hide and seek. Ano yung banika, nakakatakot. Oh my god. See, you scared me. Don't do that, dude. Tatlong beses ko na napanood to. Nakalimutan ko kung pang ilan silip eh. Kung ilan pang silip yung nalalabas yung aso. Alam ko nalalabas yung aso. Hindi ko lang alam kung pang ilan na ganun. Nagulat pa rin ako. Unfortunately, hindi gumalaw ang manika sa ginawa nilang hide and seek. Marahil ay alam ng espiritu na nire-record siya ni Leon. Oh, sabi sa inyo kaya hindi nagpapakita sa amin ng multo. Kasi meron kaming dalang camera. Ayaw nila ng camera. Medyo lumalalim na ang gabi, kaya dinalanan niya ang bata sa kanyang kwarto para patulugin. Nang makatulog ang bata, bumalik siya sa sala. Nagulat siya sa nakita niya at nagdadalawang isip siya na maaaring may katotohanan sa sinasabi ng bata sa kanya. Like, I noticed the dog has been staring at the
Oy, may pagka-weird talaga to. Ito parang hindi ko nakita to. Tingnan yung aso. Nakatingin doon sa manika. Hindi naman niya magbibiro ng ganyan eh. Kumbaga hindi mag-i-scripted dyan ng ganyan. Ang weird ng manika. Hindi ko alam ba't ganyan ang posisyon yan. Nagagalit yung aso. Natagpuan niya ang aso na nakaharap sa manika. Pinapanood lang ng aso ang manika na parang may iba siyang nararamdaman dito. Maririnig din ng aso na nag-growl sa manika. Ganun pa man, kahit nag-growl ang aso sa manika, cautious pa din ito sa paligid niya at nakadistansya pa rin siya sa possessed doll. Mas lalong natakot si Leon sa nangyari. Matapos noon, mas pinili na lang niyang wag isipin ang nasaksihan niya at pumunta na sa kabilang kwarto para matulog. Oh, hindi ko na nakita to. Oo. Shit. Wala niya na, doon pa rin yung manika. Uy, gumalaw. Uy, gumalaw. Yo. Nagising si Leon sa ingay ng piano toy na nagmumula sa sala kung saan andon ang manika. Pagsilip niya sa kwarto, makikita ang piano toy na umiilaw sa tabi ng doll at maya-maya pa, unti-unting umangat ang ulo ng nakakatakot na manika bago ito bumagsak patalikod. Ang manika kaya na ito ang may kagagawan ng pagtunog ng piano toy at papaano gumalaw ang manika ng ganon. Dahil sa takot ni Leon, napabalik na lang siya sa kabilang kwarto but that encounter left him speechless. Creepy. Is the doll haunted or is it just an elaborate hoax? Ikaw na ang humusga. Yung aso ang ano eh, yung aso ang nagpatunay eh, na legit yun eh, no? Yung aso ang medyo nagpapatunay na legit yun eh. Phantom Rider. Late hour one night, nagpunta si Jalen at ang isa niyang kaibigan sa Santa Cruz Boardwalk sa California. Wala nang masyadong mga tao at sarado na ang mga rides. Napansin ng magkaibigan na bigla na lang nag-operate ang isa sa mga rides at may bagay na nangyari na siguradong nagpabilis ng tibok ng puso nila. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. This is scary. Where the fuck? Okay, I'm really bad at this. No one's on there. Is there? Okay, I totally saw someone in your camera, but I couldn't see that. Habang bumababa ang tower ride, malinaw na makikita ang pikura ng isang lalaki ang nakasakay dito. Ngunit, habang dahan-dahan itong bumababa, makikita mo ang lalaki na unti-unti ding nawawala. Sa una, kitang-kita mo ang ulo ng ghostly figure na to at kapansin-pansin na talagang may nakasakay dito. Ngunit pagdating sa ilalim, makikita mong bakante na ang upuan. Sabi ng mga skeptics ay refleksyon lang ng ilaw sa sandalan ng upuan ang nakita nila. Pero kung susuriin, natatakpan ng ghostly figure ang ilang letra na nakasulat sa taas ng ride. Kung ikukumpara mo to, kahit ang sandalan ng upuan sa ride ay hindi natatakpan ang mga nakasulat doon. Biglang nawala. So, is this video real or gawa lamang ng ating imahinasyon? Ikaw na ang magpasya. Patapos? Madami ng mga paranormal videos kung saan makikita mo ang paglitaw ng mga orbs. Ang orbs ay circular anomalies na lumalabas sa mga photos and videos. Naniniwala ang mga paranormal believers na ang orb ay isang spiritual presence, residual energy o hindi kaya ay manifestation ng supernatural entity. Sa paglabas ng mga CCTV, mas dumadami ang mga naka-capture na orbs pero karamihan sa mga ito ay madaling i-debunk lalo na ng mga skeptics. Dahil kadalasan, ang orb na nakukuhaan nila ay alikabok lamang,
bugs o kaya ay spider webs. Pero gusto kong malaman ang opinion nyo sa ipapakita ko. Takot yung hallway. Uy, ba't nagbukas yung ilaw? Makikita ang perfectly round orb ang lumabas sa dulo ng hallway. Ito ay may pagka-transparent sa simula. Pero habang ito ay papalapit sa camera, nagiging mas malinaw ito. Unlike other orb videos that's caught on tape, wala nang makikitang flickering sa orb which suggests na hindi ito isang insekto. Bukod doon, hindi din erratic ang movement ng orb na to. Nagda-travel ito sa isang diretsong linya lamang at mas mahirap ipaliwanag kung... So hindi alikabok kasi ang alikabok, pag lumilipad ng alikabok, hindi naman dire-diretsong ganun, no? Ito parang dumaan talaga na ganun, eh, no? Pagmamasdan mong mabuti, ang orb na ito ay nagka-cast ng shadow at mas malaki ito sa mga karaniwang orbs na napapanood natin. Pagdaan nga ng orb sa camera, na-trigger nito ang motion lights. Oo nga. So mga ka-goosebumps, is this an actual spirit orb? Kung isa kang skeptic, kaya mo bang i-debunk to? Ganun pa man, kayo pa din ang magpapasya. Si Era Vlog po, i-debunk niya. Kayo na ang bahalang humusga. Creepy nung yung manika. 3 beses ko na napanood yun, pero ang creepy pa rin yung manika na yun. Tapos yung bata na may anino, yung sa ospital, creepy din yun. Diba? Subscribe nyo ang Goosebump Top 5 at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my